dito naman po sa isa pang topic na nakita po natin na kung saan mga kababayan, sinagot po ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian yung patungkol mga kababayan sa sinasabing napakalaking security threat dyan daw po sa Senado dahil meron nga daw pong pagtatangka na ito daw pong Senado ay papasukin daw po at lulusubin allegedly ng mga armado mga kababayan na kalalakihan. So ngayon ito i-play po natin. Din sa yung issue ng threat. Sir, can you give us at least an idea? I know you cannot naman say everything, no? Give us an idea, what is this? Is this a bomb threat? Is this a threat na may magrarally sa labas ng Senado, susugod sa loob? At least give us a picture, sir. Okay. What threat are we talking about? Okay. If you remember, nung Blue Ribbon consultative meeting, nagsuspend si Chairman Erwin Tulfo at linapitan siya ni Director Matibag. No? At hindi ko lang masabi in detail, no? But what he said is there's a possibility of na merong manggugulo, no, sa Senado. And it's a possibility na armed group yung manggulo. No? And malaki daw ang posibilidad mga kababayan na armado daw po na grupo yung posibleng manggulo diyan daw po sa Senado. Tinanong ako ni Senator Erwin at that time kung ano ang magiging decision, and I told him na meron naman tayong security beef up in the Senate. You notice nag-beef up tayo ng security inside the Senate at tumingi rin tayo ng additional contingent sa PNP. No, and I told them I'm very confident na safe naman yung building. No, that's why kaya pala nasabi kanina ni Best Ninyo Barsaga mga kababayan na handa na ang ating mga kapulisan para po sa Friday kasi itatiming po nila yan sa araw ng kalayaan. Yung hearing at that time. No? And hindi lang ako nakarinig yun. In fact, ang kausap niya yun si Senator Erwin. Narinig din ng mga ibang mga senador doon. And ang assurance ko naman sa mga senador na through our Sergeant at Arms, ready tayo for any eventuality. That's why tinuloy, no? Nagkaroon lang ng earthquake kaya maaga in-adjourn maaga sinuspend yung hearing. And at that same day, I called the director of NBI to get more details. And shinare niya nga sa akin yung mga details na... Tapos mga kababayan, na ito pa ngayon nakakapagtaka. Di ba nung A8, nung Lunes, di ba nag-adjourn? Pansamantalang in-adjourn mga kababayan, ito pong hearing ng Blue Ribbon Committee. Ngayon, ang sabi ng mga 18 maleta boys, sayang, bababa na dapat kami. Pupunta na dapat kami, kaso pinahinto nila yung hearing. Parang pinapalabas nila publicly na kung kailan sila attend dun sa hearing mga kababayan, doon daw po biglang itinigil yung hearing na parang ang dating gusto nilang ipamukha sa taong bayan na natatakot yung mga senador mga kababayan dito po sa 18 kargador or dito po sa 18 maleta boys, kargador ng maleta. Biro nyo kung gaano kasi sinungaling ng mga yan na kung saan ang sabi nila kung kailan kami bababa na pupunta na dapat kami doon, saka naman nila tinigil. Obvious naman na una pa lang ayaw na po talaga nilang umattend dahil takot sila makulong. Baka may mga manggugulo, no, sa loob ng Senado, and they might be armed. No? So, out of abundance of caution, the following day I met with, of course, OSAA, our Sergeant at Arms. I immediately convened yung executive committee ng Senado, composed of the directors, composed of the higher officials of Senate, and nag-brainstorm kami kung ano yung gagawin. So yun, kaya naglabas ako ng 2 memo. Isa yung heightened security measures at pangalawa yung work from home. So this is an offshoot of my consultation with the executive committee meeting. And I gave instructions today to, actually yesterday and today, to our Sergeant at Arms na in the next few days, mag-network rin siya with our different intelligence agencies. Sabi ko nga, marami tayong intelligence agencies. Kanya-kanyang, in intelligence kasi kanya-kanyang, kanya-kanyang network yan. Tama. No? So, we need to validate the information para alam natin na... At saka take note mga kababayan yung lumalabas po kasing balita na ganyan, na kung saan meron daw pong magtatangka na pasukin at lusubin itong mga armadong grupo,
etong Senado, yan daw po ay itatiming mga kababayan allegedly sa araw ng kalayaan which is a Friday. Nila gagawin yan. Kaso nga lang ang problema, baka malaki ang posibilidad na hindi na rin po nila yan ituloy dahil nga nakapaghanda na etong Senado. Ano ang mga next steps natin? Sir, last on my part, yung 18 Marines, are they suspect? Sila ba yung posibleng manggulo, sir? 18 Marines, I'm sorry, yung na 18 nagpakilalang bodyguards? bagay. Yes, sir. 18 bodyguards? Yes, sir. Um, 18 Marines. Actually, yun ang, according to the NBI, it might be connected to them. Ah, So that's why, out of abundance of caution, we took these steps, no? Yung work from home and heightened security measures, para lang masigurado natin na hindi apektado yung mga empleyado. tama. Sir, sorry. Connected to them meaning sila mismo ang manggugulo? Yun ho ba yung nakuha natin Hindi naman ganun. Ang sabi ng NBI, it might be connected to them. Ah, 'di ba mga kababayan? Kaya pala kung makikita nyo, kahit ayaw nilang umattend dyan mga kababayan, pumupunta-punta pa rin sila dyan po sa Senado. Kasi nga, baka nga may binabalak sila mga kababayan at yung panggugulo na posibleng gagawin dyan po sa Senado, baka malaki ang posibilidad nga na konektado dito po sa 18 kargador ng maleta. Ano po? So ngayon, mga kababayan, pakinggan po natin ang reaction dyan ni Sir Ronald Llamas patungkol po dito sa napapabalitang papasukin ng mga armadong grupo ito pong Senado para po manggulo. Merong habulan, merong Makakasama natin ngayon. magandang hapon, Ninya, Jack. Kamusta kayo? Ay, ito, pakinggan nyo Sek, may sinasabing banta daw sa Senado ayon kay NBI Director Matibag. May info po ba kayo kung totoo ito? Well, hindi naman nakakagulat, Ninya, dahil sa mga pangyayari nitong nakaraang mga linggo. Kung maalala mo, unprecedented yung nangyari sa ating Senado. Tama. Merong habulan, merong putukan, merong iyakan, merong agawan ng liderato ng ating Senado. At kahit nga ngayon, hindi pa tapos itong dramang ito. At nakita rin natin last week, yung mga supporters ng dalawang kampo ay nagkasalubungan, nagkabatuhan, at ang sinisigaw ng mga supporters nga nila Alan Peter ay sunugin ang Kongreso, sunugin ang Malacanang. Kaya yung mga lumalabas na mga marites na may mga plano na mas malalaking mobilisasyon na posibleng mag-climax sa Independence Day sa June 12 ay siguro Ayan di ba June 12 nila mga kababayan possible na gawin yung paglusob dito po sa Senado mga kababayan at actually pati nga yung Malacanang gusto nilang idamay. ay sineseryoso ng ating gobyerno at ng mga Tama. law enforcement agencies ng gobyerno. Ang balita ko nga, nagkaroon ng command conference late last week para pag-usapan itong possible security threats na ito. No? Kaya hindi siya nakakagulat, no? Pero usually pag ganyang klaseng mga sitwasyon, you hope for the best, prepare for the worst. Kaya tingin ko yun yung pinaghahandaan nila. Kung sakaling Tama. magkaroon uli ng ganyang klaseng konfrontasyon between supporters ng gobyerno at detractors ng gobyerno, supporters ni Alan Peter at supporters ni Win Gatchalian, ay mapigilan na ito ay mag-deteriorate into a big security issue. Yun na nga po, and kasi nga Kasi mga kababayan, isipin nyo po kapag ka nagtagumpay sila na pasukin ng Senado, pasukin ng Malacanang mga kababayan, at magtagumpay sila na gawa ng masama ang presidente at ito pong acting Senate President, automatic mga kababayan, magagawa na nila ang gusto nila na iupo itong si Sara Duterte at paupuin bilang Senate President, ito pong si Alan Peter Cayetano. Alam nyo kasi ang mahirap dito sa kalaban ng gobyerno, at dito sa mga nagagalit at gustong labanan ng gobyerno, hindi nila matanggap yung pagkatalo nila. 'Di ba? Sa parte ni Sara Duterte, hindi niya matanggap na hindi lahat ng mga kababayang Pilipino po natin ay gusto yung ginagawa nila. At sa panig naman ni Alan Peter Cayetano, hindi niya matanggap na talunan siya. 'Di ba? Wala pang isang buwan, napalitan na po siya, napatalsik na siya bilang Senate President. Yan yung hindi niya matanggap. Kaya nga ang problema dito, sa totoo lang, ang totoong kalaban dito, mga kababayan ng pamahalaan ng gobyerno, yung mga taong ganid sa kapangyarihan Nakatulad ni Alan Peter Cayetano at ni Sara Duterte. Dahil maaga pa lang nag-aambisyon na makasungkit ng mataas na kapangyarihan para abusuhin gamit sa kanilang mga kalaban sa politika.
Kaya dapat hindi po hayaan yan na mga kababayang Pilipino po natin na magtagumpay sila sa mga balak nila. Nga, nangyayari po ang awayan na to sa gitna ng isang matinding trahedya na nangyari po dyan sa Mindanao. Na Correct. mga kababayan po natin ay naapektado sa lindol na ito kung saan 37 na po ang namamatay. Parang nawawala yung totoong focus ng Senado, lumalabas na baka, di ba, feeling ng taong bayan ay insensitive sila o nagbubulag-bulagan o bingihan dahil away-away sila dyan habang nagsasuffer po ang ating mga kababayan sa Mindanao. Oh. Yes, pero yung iba naman kasing mga senador ay gusto ngang matapos na ng mabilis itong usapin na ito, itong krisis na ito sa Senado para makabalik na sila sa functions ng Senado, ng institusyon. Dahil nadudurog na yung Senado as an institution this past few weeks na halos wala ng kredibilidad, wala ng suporta at bumabara yung mga trabaho ng gobyerno. Dahil kung may impasse sa Senado, yung mga legislations na mahalaga, halimbawa itong Freedom of Information Bill na pumasa na sa lower house, itong Anti-Dynasty Bill na pumasa na sa lower house, hindi yan naaabante kung wala yung Senado, kung wala yung BICAM. Kasama rin dyan itong budget para sa next year, nasisimula na in the next 2 weeks. At saka take note mga kababayan ha, ito yung mga nagawa ni Alan Peter Cayetano nung siya ay naging Senate President. Nasaan ba yon? Carlo Ibanez. Tingnan nyo naman mga kababayan. Sabi dito, numbers did not lie. Senate President Cayetano's first month in numbers. Nagkaroon siya mga kababayan ng 20 Facebook Live, 8 Senate session, 3 press conference, 0 new billings sent to Malacanang, wala pa siyang nagagawa na billings mga kababayan or mga panukalang batas na naisanda sa Malacanang para mapirmahan ng presidente at ma-approve. So ngayon, sabi pa dito, 2 days Senate paralyzed, 1 quorum crisis, 2 viral takbuhan, exit moments, tapos merong isang ICC wanted senator na ginawang shelter o tirahan mga kababayan niyang Senado o kanlungan ng pugante, yung Senado, at isang Senate gunfire, security standoff. Tapos meron pang 2 crying ladies moment mga kababayan. Ayan yan yung mga ginawa ni Alan Peter Cayetano at mga naging accomplishment po niya nung siya ay Senate President. Sa loob ng 1 buwan mga kababayan, nagkaroon siya ng 20 Facebook Live, 8 Senate session, 3 press conference at wala siyang nagawang panukalang batas na naipasa sa Malacanang. Ganyan po kadabes ang pamumuno ni Alan Peter Cayetano. Talagang mapapamura ka sa galit. Ano po? Anyway, tuloy pa natin. Kung ganyan pa rin yung gulo sa Senado, magkakaproblema yung ating budget. Tama. Tatlo, yung mga promotions. No? May mga general na pag hindi sila na-promote ng 1 taon bago sila mag-retire, never na sila mapopromote at hindi na nila makukuha yung benefits nila. At daang mga tao sa gobyerno na naghihintay ng promotion, naipit dyan sa Senado. Pero mukhang medyo nare-resolve na yan dahil ang kinikilala na ng eksekutibo, ang kinikilala na ng lower house ay yung majority leadership ni Win Gatchalian. At mismo sa records ng Senado, sila yung napapasok sa Senado. Kaya medyo... At saka take note mga kababayan napirmahan na po ni Senator Win Gatchalian yung cheque at sahod ng mga empleyado ng Senado. Kasi siya na nga ang kinikilalang may control mga kababayan ng Senado Kaya pala itong si Alan Peter Cayetano, todo pakiusap mga kababayan sa Malacanang na baka pwedeng suportahan para kausapin itong si Senator Win Gatchalian na pag-usapan yung power sharing. Kaso nga lang ang problema, hindi po tinanggap yan ni Senator Win Gatchalian dahil nga para sa kanya, siya po ang Senate Pro Tempore at Acting Senate President at hindi si Alan Peter Cayetano. Medyo patapos na yan. Pero siyempre, yung mga natalo ay iba sa samaang loob. Kaya hindi malayo na yung iba sa kanila ay manggulo, lalo na karamihan sa kanila ay may kaso ng mga kung ano-ano, plunder, obstruction of justice, crimes against humanity, corporate crimes. So, baka yung iba sa kanila, ang tingin ay wala nang mawawala sa amin kung kami ay manggugulo dahil makukulong lang din kami katulad ni Jinggoy. No? Kaya lalong lumalaki yung possibility ng gulo dahil nga hindi lang dito sa awayan sa posisyon sa Senado, kung hindi yung mga posibleng mga senador na magsimula ng makulong katulad ni Jinggoy, Bong Revilla, etc.
Ayun nga po. So, Tama. ano po ba ang reaksyon ninyo dito sa sinabi ni Senator Alan Peter Cayetano na Senate of Malacanang ang nasa mayorya ngayon? At sumagot naman itong si Senator Raffy Tulfo na ang grupo ni Senator Cayetano ay Senate of DDS. Well, magpapatuloy yung ganyang batuhan. No, yung ganyang batuhan. Pero sa dulo, sino ba yung i-recognize na authentic Senate leadership? At dalawa yung kurso dyan. Yung isa ay sa Supreme Court. Pero usually, ang Supreme Court hindi makikialam sa ganyang klaseng internal dynamics ng isang co-equal branch of government. Kung sakaling Ano nga mga kababayan 'di ba kanina naglabas ng desisyon ang Korte Suprema patungkol po dun sa isinampa ng isinampa ng isang teacher mga kababayan na kung saan ideklara daw po ng Korte Suprema na valid yung quorum mga kababayan nitong 12. Ngayon, 'di ba naglabas ng desisyon ng Korte Suprema at sinasabi doon na ibinabasura nila yung petisyon na yon ng isang teacher dahil nga wala pong basihan or walang karapatan sa madalit salita yung teacher na yon na mag-file ng ganong petisyon dahil hindi naman talaga siya yung karapat-dapat na mag-file noon. Hindi po mga kababayan dahil kaya ibinasura yon ay dahil wala ngang quorum yung 12. Maliwanag naman po na hindi naman yung merito ang ibinabasura ng Korte Suprema. Kung hindi, yung patungkol dun sa tao na nag-file ng petisyon. Para maliwanag lang po kasi yung mga DDS mga kababayan, maaga pa lang, abay nagsasaya na. Hindi mo nabasahin kung ano ba talaga yung naging desisyon ng Korte Suprema kanina. Anyway, tuloy pa natin. makikialaman sila, it will take some time, baka nga taon pa. At kailangan mapatunayan na mayroong constitutional crisis. Ibig sabihin ay either way, hindi ma-resolve yung leadership crisis na yan. Pero ngayon, yung ikalawang pamamaraan ay yung sino ba yung i-recognize ng executive ng Malacanang, sino yung i-recognize ng lower house. Mukhang meron namang gano'n na. Ang kulang Tingin ko malapit na ma-resolve mga kababayan yung kung sino ba talaga ang totoong Senate President. Malapit nang ma-resolve mga kababayan yung closure, ika nga, niyang usapin ng Senate Presidency, lalo na kapag lumipat na etong si Letter J sa grupo mga kababayan ni Senator Win Gatchalian. na lang ay yung sino ba talaga yung Senate President. Ang sabi kasi kailangan ng 13 votes at sa ngayon parang kulang pa ng isa. Pero kung sakaling magkaroon ng special session this week or next week, malamang may ganong klaseng resolution na. Malamang Tama. may isa o may 13 na yung leadership ng Senate at that point. No? Opo. Kaya tingin ko papunta na ron more or less na-resolve na de facto, de jure. At saka take note mga kababayan ito na lang isipin nyo. Kung hindi naniniwala si Alan Peter Cayetano na hindi na siya Senate President, bakit siya makikiusap sa Malacanang at magpapadala pa sila ng liham na kung saan ang sinasabi doon kausapin itong si Senator Win Gatchalian at pag-usapan yung power sharing kung naniniwala siya na siya pa rin ang Senate President. Alam nyo mga kababayan, alam na ni Alan Peter Cayetano na talo na siya. Hindi na siya Senate President at natanggal na siya bilang Senate President. Pero hindi niya lang matanggap sa kanyang sarili na hindi na siya Senate President. Kaya nga ngayon lahat ng kapamamaraanan para makuha yung posisyon ng Senate President gagawin niya po kahit makipagkasundo pa siya doon sa mga grupo na manggugulo dyan po sa Senado. Pero para matuldo ka na yan, ay para masigurado, ay siguro yung isang boto na madadagdag sa majority ang tutuldok dyan. Although Tama. sinasabi ng ibang legal luminaries, natuldo ka na. Dahil meron kang majority of 12 at yung kabila ay 10 lang. Opo. Kaso nga po, ayun na nga, yung special session, inaantay kasi ng marami, pero yun nga, sinasabi nyo ngayon na mas siguro, hindi ka-questionin ito kapag 13 yung magpe-preside dun sa special. Alam mo, Senator Joel, kung lilipat ka na agad, halimbawa kung ikaw lilipat sa simple majority para maayos na at matapos na yung gulo sa Senado, magiging bayani ka sa mata ng mga kababayang Pilipino po natin. Alam mo kung bakit? Kasi syempre, ikaw yung magtatapos Ikaw yung magtatapos ng kaguluhan dyan sa Senado para umusad na ang trabaho at mga gawain dyan sa Senado. Kung ikaw halimbawa lilipat bukas, saglit na mababatikos ka na mga kababayang Pilipino natin, marami ang makikisimpatsa sa'yo at sasabihin na kaya mo ginawa yan, hindi para sa kaso mo, kung hindi para tuldo ka na yung gulong nangyayari dyan sa Senado at para matapos na yung usapin ng leadership. Kaya nga, para sa akin, Senator Joel, mas maganda na lumipat ka na lang dito sa grupo ng mga kaibigan mo, mga totoong kaibigan mo.
para nang sa ganun matapos na yung kaguluhan sa Senado at nang makapagtrabaho na. Kasi kawawa naman, yung mga general, mga kababayan na naghihintay ng kanilang promotion, kawawa naman. Yung mga empleyado ng Senado na yung iba ay nalilito pa rin, at kawawa naman mga kababayan yung mga kababayang Pilipino po natin na dapat napapakinabangan na yung mga panukalang batas. Kaya nga para sa akin, much better kung gusto ni Senator Joel Villanueva na makapagtrabaho na siya, lumipat na siya dito po sa simple majority dahil hindi ka uhusgahan ng taong bayan base sa kung ano yung gagawin mo. Mas magiging maganda pa yung magiging good shot ka pa sa mamamayang Pilipino kapag ka ikaw ang tumapos ng problemang ito sa Senado. Anyway, ituloy pa natin. Special session na yun at meron nakatalagang Senate President, hindi pro tempore, hindi temporary, hindi dalawang Senate President. Yes. Kailan mas clear para sa taong bayan kung sino ba talaga ang Senate President? Yes, no? Kaya habang hindi na re-resolve yan, may mga puwersa na gustong manggulo Opo. for different reasons, no? Yung iba, yung katulad last year, may nagtutulak ng revolutionary junta. Neither the government, neither the Duterte. Yung iba may nagtutulak na dapat yung Vice President ang mag-succeed sa Presidente dahil hindi natuloy yung impeachment ng Presidente. So may mga iba't ibang mga puwersa na iba't iba yung mga layunin na nakikita nila dahil sa gulong ito ay pwede silang makasingit. Opo. Kaya nagle-level up din yung ating security forces para pigilan sila. Opo. And ito pa po, anong masasabi nyo dun sa pagbawi ng 18 ex-bodyguards or yung 18 ex-marines Ito, pakinggan nyo to, maganda to mga kababayan. ang nauna nilang pahayag na nabigyan si Senator Loren Legarda ng maleta. Pero ngayon ay, yun nga, binawi. Pero idiniin naman nila si Senator Mark Villar. Yun nga, medyo weird kasi yung testimony nila, yung affidavit nila. Dahil meron silang previous affidavit, tapos binago uli. So, ang may kasabihan nga sila dyan doon sa falsis in uno, falsis in omnibus. Kung merong na mali na bahagi, yung kabuuan parang mali. No? Tama. Yan yung sinasabi ko sa inyo mga kababayan. Sa isang testimony kapag ka may mali ng isa, halos lahat mali na. Kasi butas na yung testimonya at hindi na gaanong paniniwalaan yan na mga kababayan Pilipino po natin. Ang isa pa dyan, kung makikita nyo mga kababayan, parang ang andating dun sa ginawa ni Baligod na binawi nila, iniligtas nila si Loren Legarda, parang inilaglag nila eto pong si Mike Defensor. Bakit? Kung matatandaan nyo, di ba nung na-interview, etong si Mike Defensor, ano ba sinabi ni Mike Defensor? Sabi dito ni Mike Defensor, quote in quote, oo, paninindigan nila na nag-deliver sila ng maleta para kay Loren Legarda. Ganoon yung ano diyan yung provision doon sa affidavit. Yan yung sabi mga kababayan ni Mike Defensor sa isang interview niya. Ngayon, ang nakakapagtaka dito, ano yung sabi ni Baligod? Inaamin nila na pagkakamali nila. Kung gusto ni Senator Loren na kasuhan yung dalawa, pwede niyang kasuhan ng perjury. Parang ang dating nga ginawa niyang sacrificial lamp yung dalawang inuto nila na miyembro ng 18 Maleta Boys. Diba? Ginawang sacrificial lamp para lang iligtas etong si Senator Loren Legarda. So paano mo paniniwalaan yan? Kung dyan pa lang sa testimonyang yan, butas na. Diba? Napakaliwanag. Ang isang testimonya ng tao, pagka nagkamali ka ng malaki, okay lang sana kung maliit lang yung pagkakamali mo Nagkamali ka lang ng banggit ng date, walang problema yan. Nagkamali ka lang ng banggit ng araw, walang problema yan. Pero yung tatanggalin mo yung pangalan ng taong inakusahan mo, malaking problema yan mga kababayan. Ibig sabihin, talagang may pinagtakpan sila, may inilagtas sila, at meron silang idiniin. Yan yung lalabas dyan. Ano po, kaya nga kung titingnan nyo mga kababayan, kahit sinong tanungin nyo dyan, ang isasagot ng mga yan kapag ka ganito kalaki yung butas at gusot sa isang testimonya nito pong 18 Maleta Boys, lahat ng testimonya nila baliwala na. Dahil paghihinalaan na po yan nung ibang mga taong pinangalanan po nila. Ano po, na bakit si ganito natanggal pero hindi kami natanggal dyan? Paano kung mali lang din yung accusation nyo sa amin? Di po ba malaking posibilidad na ganyan ang sabihin nung ibang naakusahan dyan? Ano po, so ngayon mga kababayan, diretso pa natin dito. Ang sinasabi. Kaya medyo nawiwikan yung kanilang testimony dahil nagbabago. No? Nung tinawag silang mga bayani ni Loren Legarda, kasama pa si Loren Legarda sa mga binigyan ng maleta. Tama. No? Tapos after nun, nagsorry sila at binago nila. Hindi nakasama si Loren Legarda. Tapos ngayon ay sinasama nila uli si Mark Villar. So ano ba talaga? No? Ano ba talaga nangyari? No? Sabi nga ni Senator Soto,
hindi pa ako senador nung binigyan ako ng maleta. No? Naging senador lang ako last May. At yung allegedly na binigyan ng pera na staff ko, 2015 pang pumanaw. No? Ganon din yung sinasabi Diba? ni Laila de Lima na hindi pa ako congressman yan Nakakulong pa ako, di ba, ng 7 taon. Ba't naman may magbibigay sa akin ng maleta? So nabago yung istorya, hindi na maleta, pa na lang, paper bag, tapos yung paper bag naging envelope. So yung ganyan ba, nababawasan ng Uy, credibility Yun yung isa pa mga kababayan 'di ba? Kung matatandaan nyo, ano ba yung sabi nitong Maleta Boys? Nag-deliver daw sila sa bahay ni PBBM ng 3 maleta ng pera mga kababayan. Tapos yung 3 maleta, nung natanong ulit sila sa ibang interview naman, ang sabi nila, nag-deliver daw sila sa bahay ni PBBM ng 5 maleta na. Nadagdagan na ng 2 mga kababayan. Ibig sabihin, talagang nagbabago-bago yung kanilang statement at hindi po dapat paniwalaan yan. yung testimony nila. At ngayon, inaayos na daw nila yung individual testimony o affidavit. Ngayon kasi yung affidavit nila, isa lang para sa 18. Hindi naman pwede na isa lang. Ibig sabihin, sa lahat ng sitwasyon, makakasama yung 18. No? So, yung mga ganyan bang mga weaknesses ay kailangan nilang ayusin para maging credible yung kanilang testimony. Yun nga, balita ko, marami pang pwede mag-witness May sinasabi, may At saka take note, yung kay Laila de Lima, nagsimula yun sa maleta mga kababayan tapos naging paper bag na lang. Paano ka maniniwala doon? Nung una ang accusation mo, maleta, tapos ngayon paper bag na lang. ito pa, meron pang more witnesses na ipepresent itong si Attorney Baligod. Pero speaking of sino kaya yung magiging number 13, sino po ba sa tingin nyo ang maaaring mag-jump ship? Well, kung makikita mo yung kanilang attendance doon sa kanilang Blue Ribbon ni Alan Peter at ni Marcoleta, 4 yung wala, 6 lang yun nandun. Siguro baka isa ron sa 4 na yun. No? Sino ba yan? 2 bilyar, 1 bongo, at 1 Joel Villanueva. Hindi natin sigurado dahil lagi ko nga sinasabi sa inyo, until it happens, it didn't happen. So tingnan natin. Kita nyo, wala din si Bongo ha? Tapos mga kababayan, yung isang matalik nating kaibigan na solidong taga-suporta ni Bongo, nakita nyo naman, doon po sa podcast ni Senator Chis Escudero. Kasama yung isang kaibigan natin na solidong sumusuporta kay former Senator Antonio Trillanes. At kasama rin itong si Sir Nico David. Diba? Biruin nyo, solido kay Bongo yun ha, pero makikita nyo na kasama doon sa podcast na ang pinag-uusapan kung sino nga ba yung tama at mali sa nangyari sa Senado. Diba? Doon pa lang mapapaisip na kayo. Kaya nga hindi ako nagtataka kung isang araw makita ko si Senator Bongo na biglang mag-shift. Ano po, galing po dito sa minority ni Alan Peter Cayetano, papunta sa majority ni Senator Wing Gatchalian. Kasi sa totoo lang mga kababayan, hindi naman natin nakikita bumabanat si Bongo sa gobyerno ni PBBM. Kasi nga, kung mapapansin nyo, ang malimit ginagawa ni Bongo, puro lang pagtulong sa mga kababayang Pilipino po natin. At the same time mga kababayan, yung loyalty niya na kay Duterte, wala po dun sa mga anak ni Duterte. Anyway, ituloy pa natin. In the next few days, kung sino dyan sa posibleng 4 na yan ang tatalon. Kung hindi isa, baka 2. Hindi natin sigurado. Pero dun sa mahalagang Blue Ribbon Committee meeting nila last Thursday, unang beses na sila ay nagpakita pagkatapos nilang hindi sumipot sa session, dapat ay nagpakita sana sila ng solidong 10. Pero 6 lang ang dumalo So anong ibig sabihin nun? Ibig bang sabihin nun ay yung 4 ay nagdadalawang isip? No? So dun nanggagaling yung mga marites na may tatalon. Ayan po. Ayan Diba? Ayan, napakalaki ang posibilidad mga kababayan. Actually, 2 tao yung tinitingnan dito na posibleng tumalon. Kasi yung 2 magkapatid na Villar, mukhang malabong tumalon yan dahil sa laki ng utang na loob nila kay dating Pangulong Duterte. Pero itong si Bongo mga kababayan, ako, napapaisip din ako dito minsan na baka nga mamaya maisipan itong biglang tumalon sa simple majority mga kababayan at baka nga magulat tayo si Senator Bongo pala yung magpupuno dun sa 13. Tapos halimbawa susundan pa ni Senator Joel para maging 14 mga kababayan o di lalo nang sumama ang loob ni Alan Peter Cayetano. Diba? Kaya nga mga kababayan, maraming posibilidad na pwedeng mangyari sa hinaharap kung talagang gugustuhin nitong mga kaalyado ni Alan Peter Cayetano na umusad ang Senado. Mapipilitan sila lumipat para lang magkaroon ng quorum at makapagtrabaho na ito pong Senado mga kababayan. At yan, nakikita ko kay Bongo at saka kay Senator Joel na kapag hindi na nila nakayanan mga kababayan,
yung kainipan dahil nga hindi sila nakakapagtrabaho at hindi nakikita ng mamamayang Pilipino itong mga ito bilang senador, mapipilitan silang lumipat para magawa nila yung mga trabaho po nila. Ano po? So kayo, mga kababayan, kung kayo po ang tatanungin, ano po masasabi ninyo? Hingil po sa usapin po na ito. Comment below na lamang po ha kung ano po ang comment at opinion po ninyo. Hingil po dyan.